Maaga pa nga lang dito sa kubo nga natin ay talagang abalang-abala na nga ang bawat isa. Mas gusto kasi naming maaga magsimula para maaga nga rin tayong matapos sa mga gawain at eto na nga yung mga update sa mga gulay nga natin dito. Sa wakas nga yung mga ampalaya natin nagiging okay na nga sila. Pati nga yung mga kalabasa at pakwan ay okay na nga rin mga mari. Lalo naman nga itong kamote nga natin, ang ganda talaga ng pagkakatubo. Naku, kulang na lang talaga mo. Kompleto natin mga mari yung mga gulay nga sa bahay kubo. Marami pa rin talagang mga kulang nga dito ng mga pananim nga mga mare. Hindi pa nga tayo nakakapagtanim nga mga mare ng pechay at lettuce. Paano ba naman kasi tirik na tirik ang araw, kawawa naman ang lettuce kapag nga nabuhay. Naalala ko nga si Ran nagtanim nga ng lettuce ay talagang medyo maulan na ngayon at eto nga mga mare mag-almusal nga tayo ulit ng pancake. Ito pa nga natira natin kahapon kaya sabi namin eto na lang din yung almusalin nga namin at eto nga si Kuya Mark nag-asikaso na nga rin ng kamatis para nga sa kanyang iihawin na pusit. Sinalang na nga rin ni Ate Joy eto mga maring pancake. Ito lang din talaga ang mahirap dito dahil hindi pa nga tayo nakakapagpakabit ng poso, kailangan nga talaga natin mag-igib-igib. Pero kapag nakapagpakabit na nga tayo, malaking ginhawa na nga yun mga mare at hindi na nga tayo mahihirapan pa. Sobrang tindi lang din talaga ng usok nga dito mga mare. Iwan ko ba kung anong inunguya ko ng mga oras nga nun. At eto nga si Kuya Mark, inasikaso na nga rin yung pusit niya, binabad na nga lang sa toyo at kalamansi. Abang-abala nga kami dito sa kabilang kubo sila. Tate naman, abala naman nga dito mga mare sa kabila. Marami na nga rin talaga nagsasabi na napapabayaan nga natin yung kubo na to, baka lumayo yung grasya sa atin, ganun. Sabi ko naman sa inyo mga mare, lagi pa rin tayong nandito kaya nga lang hindi na minsan na iba-vlog. Lalo na nga kapag tag-ulan, tiyak na lagi nga tayo nandito kasi marami nga ditong isda at eto nga nagbomba na nga sila dito ng tubig para malagyan nga ng inumin yung mga itik natin. Ay sus, pagpasensya nyo na nga po yung boses nga ni Bibi Rangil nga natin. Paano ba naman nagsisisigaw na dito sa tabi ko? At eto nga't hindi nagkasabay yung marami nating maalat sa kamatis nga natin pero kahit pa paano naman meron pa rin ang nakukuha. Buti na nga lang din mga mare, umuulan na nga dito sa hapon kaya nadidiligan din yung mga tanim nga natin dito. Tingnan nyo naman nga yung papaya natin, napakalalaki nga ng bunga. Sulit na sulit din talaga ang pagtitinola nga natin dito. Sabi nga ng iba, pwede nga daw natin itong gawing atsara. Subukan nga natin yun mga mare, sa totoo lang, hindi pa rin talaga kami nakakasubok nga gumawa nun pero nakatikim na nga kami nun. Pero yung kami ang gagawa, hindi pa nga, subukan na nga lang natin minsan mga mare at eto't pinagdadala na nga rin nila yung mga kahoy nga dito. Dito kasi hindi na tayo magtatanim ng mga gulay pero magtatanim tayo ng mga puno-puno, ganun. Para nga magkalilim nga tayo mga mare, lalo't kapag malaki na nga si Gael gusto nga pumunta ron. Para nga rin magkalilim nga doon mga mare, lalo na't pag lumalaki na nga si Gael na gusto nga niyang pumunta doon. Dahil napakainit nga doon kapag nga wala mga maring mga puno. At eto na nga si Kuya Mark, inasikaso niya na nga rin yung pusi. Si Ate Joy naman nga, nagprito na nga rin dito mga mare ng galunggong. Dahil sabi niya nga, magdidinding siya, kaya naman kumuha na nga rin ako ng talbos ng kamote. Eto nga yung magandang talbos kasi napakalaki nga ng mga dahon. Sulit na sulit nga mga mare ka at ilang piraso lang busog ka na nga. Nung wala na nga akong gagawin mga mare, nasikaso ko na nga rin yung mga itlog na nagawa nga natin. Sa totoo lang, tuwang-tuwa nga ako niyan, paano nakatatlong tray nga tayo mga mare, kaya inilagay ko na nga rin dyan. Marami nga nagtatanong kung ilang oras ko nga daw ba to niluto, bali 8 oras ko nga to mga mare inilagay nga dyan lang sa kalan. Hinayaan ko nga lang siya mga mare maluto nga dyan sa mahinang apoy nga lang. Kaya ang kinalabasan, ayan mga mare, nagmamantika talaga siya. Ito ang siran mga mare, balak nga niya magbakod-bakod nga dyan para nga malagyan nga ito ng pangalan yung mini farm nga natin. Si Kuya Mark naman nga, ayan, nagluluto na nga rin dito ng iniihaw niya ng pusit. Marami nga nagtatanong kung kanino nga yung bahay na nasa likod nga ni Eric. Bale mga mare, kasama nga yan sa lupa na nabili nga natin na hulugan. Doon na nga siyang bahay, kaya nga lang hindi pa nga siya mga mare tapos. Di pa nga lang namin sa inyo pinapakita ng gusto pero susunod i-house tour nga namin kayo. O siya mga mare, ito't inasikaso ko na nga yung magiging sausawan nga natin. Dahil meron nga tayong kamatis at itlog, kaya nang pinaghalo ko na nga, alam nyo naman, isa nga yun sa paborito nga nating sausawan. Eh, ito nga mga maring bahay na to, balak nga namin dyan nila ran lumipat. Yung magbukod seri ba, ganun. Para nga meron na nga rin tayong sariling bahay at makapagsimula nga dito. Pero syempre, alam ko namang lagi rin natin kasama sila mama kasi lakad lang din naman. Dapat nga mga mare, magiging bodega nga lang natin yun. Pero naisipan nga namin magbukod na nga lang muna. Tapos, unti-untiin nga siyang pagandahin. Eh, ang maganda kasi dito, malapit nga dito sa mga pananim nga natin. At eto nga mga mare silan, abala pa nga rin dito sa paggawa nga niya ng bakod. Gawa kasi siya dyan mga mare ng Rangil's Farm. May kwento ko nga lang sa inyo mga mare, kahapon ko nga lang naisip na si Gael pala, Rangil pala ang pangalan. Dahil nga ang tinatawag sa kanya Gael, kaya nakalimutan ko ang totoo niyang pangalan. Siya nga pala si Rangil. Talagang masasabing Rangil kasi nga ayun nga mga mare yung pangalan niya. Amaze nga tuloy ako mga mare, pinagsama nga yung pangalan namin sa isang tao, kaya nakakatuwa. O siya mga mare, magbalik na nga tayo dito sa mga ginagawa nga natin. At eto nga si Kuya Mark, inasikaso na nga rin yung pusit nga
sana natapos niya. Kaya samahan niyo na nga kami sa panibagong pananghalian na naman nga dito sa atin. Etong si Eric mga mare, abalang-abala na nga rin dito kinahapunan. Sa batang ang ito ay wala naman nga akong masasabi mga mare kasi mabait at masipag nga din. Bukod nga doon, para tuloy ako nagkaroon nga ng mas batang kapatid. Alam niyo naman, tatlo lang kami. Si Kuya Richard ang pinakamatanda, si kulot babae pa. Para tuloy ako nagkaroon nga ng batang kapatid na lalaki. O siya, dahil nga mga mare, parang may nakikitang insekto nga itong siran sa mga gulay natin, kaya ay nag-spray nga siya para nga mawala, baka tuluyan ng makain. Kailangan din talaga natin sprayan nga mga mare para mawala nga yung insekto. Naalala ko nga nun, yung unang tanim niya nga dito sa Bulacan, ang ginamit nga namin dun sabon na parang may joy, ganun. Baga mga mare, DIY nga lang siya. Ngayon nga hindi na nga namin nagawa. Itong sira nag-spray, nakalimutan na naman nga mag-face mask nga mga mare. Alam niyo na't mahina ang baga niya. Isa talaga makakalimutan itong siran nga mga mare, kaya kailangan mo rin talagang pagsabihan at pagbilinan. Alam kasi ng mga oras nga na to, wala nga ako mga mare kasi andito nga tayo sa atin dahil nga nagbo-voice over nga ako kapag ganitong oras. Halay, kakapataba nga lang ni Ran kahapon, pero ang ganda-ganda na nga ulit ng mga pananim nga natin kasi napansin niya nga kulang na kulang nga sa pataba. Etong si Ran, meron nga daw siya nabuhay na 2 pakwan, pero panahon pa ba ngayon ng pakwan? Pag nga hapon dito, masarap din talaga magkape at tumambay, tamang kwentuhan nga lang, kaya nag-init na nga rin si Ate Joy ng mainit na tubig. Di pa nga rin tapos etong si Eric, kaya nga sinasabi ko sa kanya, pag nga nagkaroon dito ng poso, hindi na nga kami mahirapan magdilig. Mabilis na nga kami makakapagdilig kapag nga meron na nga tayo ditong poso. Alay, bukod nga sa poso, palalagyan ko nga rin siya ng generator para dalawa nga siya. Para ayun, host na nga lang mga mare ang pandidilig natin. Hindi nga tulad ngayon, kailangan pang tabo-tabo. Kaya habang abala nga ang lahat, eto't nagtitipla na nga rin sila dito ng kape. Tamang-tama, nandito nga yung barley natin ng kape. Kung mahilig ka nga mga mare sa kape pero acidic ka o kaya naman laging sumasakit ang tiyan mo kapag umiinom ng kape, tamang-tama sa inyo tong kape natin na barley. Hindi mo na nga kailangang pigilan ang sarili mo na wag nga magkape dahil nga mga mare yung barley natin maganda pa rin sa katawan. Aba, etong dalawa na to, may nalalamang pang pachurchur nga dito mga mare. Etong silan pagkatapos mag-spray, nagkape na nga rin. Napakasarap talaga dito magkape kapag ganitong oras. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.